So yes, if you were asking, nasolusyonan ba ni Digong? Oh my gosh, he tried. This administration is not even trying, and they have the solutions. Not only do they have the solutions, they have the money. Not only do they have the solutions and the money, they're friends with the people who are cartelizing the whole thing. And that, unfortunately, is the problem. Sabi ni Alara, di naman tayo pinakikinggan. Siyempre, busy sila, bawiin yung ginastos nila. Pero kailangan pa rin natin magsalita para dumami tayo. Para marami rin ang galit. Kasi kung hindi natin gagalitin ng taong bayan, walang gagalaw. At iisipin ng mga kongresista, hindi, sandali lang yan. Makulit lang si Attorney Trix, i-block kaya natin. Huwag natin payagan na maging host yan sa radyo. Block natin kasi masyadong agitator yan. Masyadong matatalino yung mga sinasabi. At baka hingan na naman tayo, nasa na yung bills on education and so on. Sabi ni username 937364646. Na-solutionan ba ni Piduts yan? Oh my gosh, he tried. And yes, free tertiary education, number 1. Anong ginagawa dito ngayon? Hindi nila pinupondohan. Tubig. Siya po ang nagsabi sa Kongreso, gawin ninyong prangkisa yan, number 1. Number 2, ni-review niya yung contract, sinabotahe yan. And I know kung sino sumabotahe yan, andito pa yan sa current administration. Huwag niyo akong tatanungin kung na-solusyonan yan because we followed every step of the way and oh my gosh, he tried. Pati food. Kaya nga si Jason Aquino yung nilagay niya sa NFA eh. Kasi kaya ni Jason hindian yung council niya. But in the end, Senado yung nagpatanggal sa kanya. Uy, bakit kaya? Para mapasa yung rice tarification law. He tried. Right? He tried and all of these mean and awful people who are sitting in power right now, sila po yung villains. Huwag niyo singilin si Duterte, he tried. He tried on these ones. Pero sa transportation, yes, umandar yan. In-upgrade yung mga airports, yung mga seaports na nabuo, na gumanda, and naging mas efficient. Internet, ipinasok yung dito. It's not enough, but it was a start. Power, yan, dyan tayo nagkakaano eh. Anong ginawa? Kaya galit na galit eh. Kaya bawi ng bawi ang Aboitiz ngayon kasi talagang ginutom in the last administration. Kasi pinilit na umandar yung mga coal over and above the diesel ones. Yun po yung naging problema. Ano pa? Housing. Pinag-usapan namin yung housing kanina. Hindi lang po natuloy, pero natuloy at gumanda to afford dignity to the Filipino, to afford dignity. Biktima ka na nga, biktima ka ng bagyo, biktima ka ng poverty, pagkatapos kung anong klaseng shelter lang ang bibigay sa ang lawanit, ano ba? Maganda ang shelter. Okay? So yes, if you were asking, nasolusyonan ba ni Digong? Oh my gosh, he tried. This administration is not even trying and they have the solutions. Not only do they have the solutions, they have the money. Not only do they have the solutions and the money, they're friends with the people who are cartelizing the whole thing. And that, unfortunately, is the problem. Sabi ni Amik, manatili tayong matatag for accountability, transparency. Transparency naman, huwag naman transparency. Peace and security, post on your FB, all good things by the Dutertes. Huwag tayong patalo sa mga gahaman at sakim sa pera at makapangyarihan, Duterte pa rin. Sabi ni Lani, rich people get richer and the poor people are getting poorer because they have no chance, we have nothing. Totoo yan. At kayo, naririnig ko, sasabihin ninyo, kayo, Attorney Trix, tumakbo kayo. The rich get richer and the powerful get more powerful. The rest of us were on social media. Kasi, what chance, okay, do I have na tumakbo? Wala akong pera. Kahit yung pera, nakakailanganin nyo for the ads para makilala ka, para sumikat ka, para kang kailangan tamaan muna ng kidlat bago ka sumikat ng ganon, sufficient to get votes the legal way, ha? Eh, kung may pera ka, you can get votes in so many ways. The party list. Magkano ba po para tumakbo sa party list? It's an illusion, guys. It's an illusion of choice. Parang, Hagi Dudley TikToks. Nahanap daw niya ako. Finally. So, it's what we call the illusion of choice. Parang, pwede kayong pumasok sa schools. Marami naman tayong schools. Pwede kayong mag-private school, pwede kayong mag-public school,
Pero ang karamihan dyan sa mga schools na yan, substandard pa rin. So what are we doing about that? Mahirap, mahirap. At mahirap maging mahirap. Kasi sa umpisa pa lang, dehado ka na. Yung healthcare mo, maswerte kung pinanganak ka sa ospital, di ba? O pagkatapos pag uwi mo, nutrition. Meron tayong National Nutrition Council. Akalain nyo, at nag-ano sila, may mga recipes dyan, umaabot ba? Dati ang mga social workers kasama yan. Pupunta sila dun sa mga ano, and in many instances, yes, they still do that, no? Tuturuan nila yung mga pamilya. Lalong-lalo na nako, how many social services do we have for new mothers who are who have children in poverty? Kailangan turuan mo ng parenting yan. Kailangan turuan natin ng nutrition yan. Eh kung grade 2 ang nag-graduate yan, you already have your work cut out for you. Ngayon, kung masyadong mahirap at yung mga basic pa lang, hindi kinakaya, where are the social services for that? 500 billion po yung ayuda na nakaakibat dun sa charter change. Napupunta ba yan dun sa mga tao? Eh, syempre, yung priority dyan, yung mga kayong magpirma, di ba? Sabi ni Avi, Band-Aid solution, pwede ng 3K kada eleksyon. Eh, yun na nga. Ayuda. Assistance para makaabot yung mga voters dun sa, sa kanilang mga presinto. Yun yung dapat inaatupag. Hindi lang dapat kasi natin sinasabi na, ano ba, charter change pinag-uusapan ninyo, yung mga dapat atupagin din yung inaatupag. Ito nililista natin yung mga kailangan nilang atupagin, nakikinig ba sila? Of course not. Ang importante tayo yung nakikinig sa atin. Dapat i-demand natin ito sa mga sa mga kongresista natin, mga senador. Pag sinabi pa nila na, ay hindi, nag-file ako ng bill na ganito. Eh kung gusto ninyo talaga yan, gagamitin ninyo yung political capital ninyo para maipasa yung mga public service bills. Yung mga bills yung mga laws that answer for our very, very basic needs. Yun na nga lang hinihingi natin. Ano yung basic needs? Food, shelter, water, power, education, transportation, internet. Yes, basic need po yan. Naging 7 na, dati 5 lang. Mantra. Sabi ni Alara, hindi naman tayo pinakikinggan. Siyempre, busy sila, bawiin yung ginastos nila. Pero kailangan pa rin natin magsalita para dumami tayo. Para marami rin ang galit. Kasi kung hindi natin gagalitin ng taong bayan, walang gagalaw. At iisipin ng mga kongresista, hindi, sandali lang yan. Makulit lang si Attorney Trix, i-block kaya natin. Huwag natin payagan na maging host yan sa radyo. Block natin kasi masyadong agitator yan. Masyadong matatalino yung mga sinasabi. At baka hinga na naman tayo, nasa na yung bills on education and so on. Sabi ni username 937364646, na solusyonan ba ni Pidots yan? Oh my gosh, he tried. And yes, free tertiary education, number 1. Anong ginagawa dito ngayon? Hindi nila pinupondohan. Tubig. Siya po ang nagsabi sa Kongreso, gawin ninyong prangkisa yan, number 1. Number 2, ni-review niya yung contract, sinabotahe yan. And I know kung sino sumabotahe yan, nandito pa yan sa current administration. Huwag niyo akong tatanungin kung nasolusyonan yan because we followed every step of the way and oh my gosh, he tried. Pati food. Kaya nga si Jason Aquino yung nilagay niya sa NFA eh. Kasi kaya ni Jason hindian yung council niya. But in the end, Senado yung nagpatanggal sa kanya. Oy, bakit kaya? Para mapasa yung rice tarification law. He tried. Right? He tried and all of these mean and awful people who are sitting in power right now, sila po yung villains. Huwag niyo singilin si Duterte, he tried. He tried on these ones. Pero sa transportation, yes, umandar yan. In-upgrade yung mga airports, yung mga seaports na buo, na gumanda, and naging mas efficient. Internet, ipinasok yung dito. It's not enough, but it was a start. Power, yan, dyan tayo Anong ginawa? Kaya galit na galit. Kaya bawi ng bawi ang Aboitiz ngayon kasi talagang ginutom in the last administration. Kasi pinilit na umandar yung mga coal over and above the diesel ones. Yun po yung naging problema. Ano pa? Housing. Pinag-usapan namin yung housing kanina. Hindi lang po natuloy, pero natuloy at gumanda to afford dignity to the Filipino. To afford dignity. Biktima ka na nga. Biktima ka ng bagyo. Biktima ka ng poverty. Pagkatapos, kung anong klaseng shelter lang ang bibigay sa ang lawanit, ano ba? Maganda ang shelter. Okay? So yes, if you were asking, nasolusyonan ba ni Digong? Oh my gosh, he tried. This administration is not even trying and they have the solutions. Not only do they have the solutions, they have the money. Not only do they have the solutions and the money, they're friends with the people who are cartelizing the whole thing. And that, unfortunately, is the problem.
Sabi ni Gingy, may yung mayaman na attorney, yung nanalo ko na sa loto na edited. So it means panaginip lang. Thank you dun sa nag-mute ng all cap. Sabi ni Nerdy, that's actually one of the best things that Digong tried his best during his admin to bring dignity back to the common Filipino. Totoo yan. Yung pila sa DFA, yun, he succeeded. Anong sabi niya? One of the first things, and I remember this kwento because it's burned in my brain. Siya yung nagkwento. Tinatanong ni Lynn, meron po ba kayong FB page? Opo, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, at may isa pang page na Trixie Cruz Angeles lang po. Merong yung ganito, pag nakita nyo yung ganito na profile picture, amin po yan. No smoking, o nga, national health. 100 million pesos to PGH every month. Tapatan nyo yan. 500 billion na ayuda, wala man lang binigay sa mga ospital. 500 billion na ayuda, hindi man lang kinurutan nyo ng konti para malagyan yung PhilHealth, para maibsan ng konti yung burden ng taong bayan. No, excuse me. We're talking about this because our congressmen and our senators, well, most of them, ay in love at the idea of charter change. Bakit? Ang dami ninyong pinababayaan. May magagalit na naman kasi galit na naman daw ako. Hindi pwedeng kalmado sa ganito. Hindi na ba kayo naaawa sa taong bayan? Eh kung kailangan lakasan natin ang boses natin at magalit tayo, di gagawin natin yun. Have you seen how poor people live? Palibasa kasi karamihan sa ating mga mambabatas nakatira sa gated communities. Dapat outlawed yung gated communities na yan. Hindi ako naniniwala sa gated communities. Alam niyo kung bakit? Because you become you're protected from poor people. Hindi mo sila nakikita, inilalayo kayo doon sa katotohanan ng naghihirap ang taong bayan. Dapat araw-araw nilang nakikita yan eh. Dapat doon sila nakatira sa gitna ng mga impoverished communities para makita nila kung gaano kahirap ang buhay. Hindi, titira sila sa gated communities. Protected sila from poor people. Protected din sila from seeing poor people. Diba? At saka, othering yan eh. Ibig sabihin, you're not part of the community because you're not seeing how your neighbors look like. Hindi mo sila kilala. Hindi mo alam yung kanilang paghihirap. Paano mo tutulungan yung mga yan? I'm so out of touch. Bukod pa dyan, competitiveness, pinaalala ni Ma'am Sherlyn. Sabi ni Ma'am Sherlyn, totoo ba si Tamba na may-ari ng dito provider? If he isn't, he owns so many other things. And his companies appear to be on a buying spree. So, buying spree, ha? Ano yung kinuwento sa akin? Nahanap ko tuloy. Nasaan na yung aking ano? Doon sa buying spree na yon, huli ka, ang dami-daming ano. In that buying spree, media, rice importation, I don't know, what else? Talk about competitiveness. Eh kung isang tao lang ang bumibili ng lahat ng mga ito, anong klaseng competitiveness pang meron yan? Hello, commission, gising-gising naman. O hindi ninyo kaya ang Speaker of the House? Kung hindi ninyo kaya ang ganong kalalakas ng mga tao, resign your positions. Tama si Baste. If you're incompetent or if you're lazy or if you lack compassion, resign your positions. Paano kayo maninilbihan sa taong bayan kung pinoprotektahan ninyo yung mayayaman lang? They're already protected. Every day when they wake up, they're already protected. They live in gated communities. They have drivers, they have maids, they have people who will protect them from seeing all of this poverty. Nasaan ang dignidad dyan? Sabi ni Gail Flores, manood sila ng Sugod Bahay ng Eat Bulaga para makita nila ang totoong kalagayan ng mga kapwa Pinoy natin. Dapat nga priority nila, let's eliminate or eradicate absolute poverty. Because that's the least that we can do. Yung mga tao na gumigising sa umaga na hindi nila alam yung na walang matirhan, walang makain, yes, they exist. What are we doing for them? Ha? What have we done for them? What have our officials done for them? Kung hindi tayo boboto ng matitinong tao, tuloy-tuloy lang at maghihirap ang mga kababayan natin. Sabi ni Madam Temple, or else they tolerate it. We're tolerating it by not getting angry. Kaya pwede ba, huwag niyo na akong sasabihan na bakit kayo galit. Galit ako. We should be angry at poverty.
So, ito sabi ni JT.guy, fisherman at magsasaka nga kawawa at pahirapan kahit mag-renew ng permit, pahirapan. Diyos ko po, ayan, DOTR po yan. Ma'am Bicola ng makulit says, bagay na bagay talaga si Attorney Tix maging voice of the voiceless. Pero sana may nangyayari, no? Na, you know, I give to charity. Pero it's not enough. Tumutulong tayo kasi thank you kay Chrisette kasi every time may nasasakuna, may bagyo, may baha, ang bilis ni Chrisette, and whatever it is I can do to help her, I will do. Pero alam nyo, minsan kahit ako napapagod ako. Bakit? Lumaki kasi ako, hindi kami protected from that. Kasi dito kami sa Quezon City, no? And across the street, ang daming informal settlers ngayon. Wala na sila ngayon. So yung mga kababata ko, and my mom and my lola were both very progressively minded. Alam niyo ba yun? Na ang they would allow yung mga kabataan dyan sa labas makapasok doon sa makipaglaro sa amin. Dito sa loob, kami bawal lumabas kasi kami masagasaan. Napaka-reckless ko kasi. Hindi ako na-accident or anything. So, mga kaibigan namin yan. And when I went to college and naging professional ako, maswerte yung mga tao na nagpa-public transportation kasi you are in touch. Pero when I was in college, minsan uuwi ako gabi. One time, may nakasalubong ako. Dukhang-dukha talaga yung itsura. Bigla akong binadress by name. Ang name niya, ng kabataan, si Seklog. I don't know why, but that was his name. Nakita ko na, mukha talagang Sabi, tinignan ko, sabi, uy, Trixie, bakit ka naglalakad ng gabing-gabi? Halika, hatid na kita. Kamusta ang kuya mo? Apparently, kababata namin ng kuya ko na naging batang city jail for a while. May hinold up kasi. Nakawala na siya sa preso and he was trying to make a living, nagbebenta sa gabi. Pero pauwi na siya nung time na yun. So, inatid niya ako sa bahay. Sabi niya, uli-uli, ha? Delikado ang kalye ngayon. Huwag ka nang maglalakad ng mag-isa sa gabi. Kung kailangan mo ng sabihin mo sa akin, susunduin kita. Parang kuya ko kasi yun nung bata kami. So, a few years later, narinig ko na nakulong na naman siya and he died in jail, nasaksak. So, I know how they live. I know, nakakagalit tsaka nakakaiyak. Kasi, hindi natin nakikita na mayroong nagsosolve. Hindi natin nakikita, kahit itong mga makakaliwa, sasabihin nila sa atin na pro-poor sila. Kilala mo ba sila? Alam kung anong kailangan nila? Sabi ni user 117746, kung pwede, paakyatin sa live nyo po si BBM para may idea siya anong level ng galit ng mga tao. I think alam naman niya. Kung hindi niya po alam, failing yan ng mga nakapaligid sa kanya. Kasi trabaho yan ng press secretary, alam niyo ba yun? Trabaho ko yan, Mr. President. Kailangan na po ng mga tao yung declaration kung ililift natin ang state of emergency sa COVID. Yung mga ganon. Trabaho ko yun. Kaming dalawa ni Attorney Vic, syempre muna ako, Attorney Vic, kailangan natin ng ganito. Kailangan pirmahan yung yung EO right away. So that is the reason yung iba sa atin, some presidents are out of touch. It's because the people around them kulang sa pagbibigay ng abiso. Either natatakot or kung mabisuhan nila ng maayos, well, that's no longer on them. It's on the president. And then who do we see about that, di ba? Sinasabi ko ito kasi dati may hope tayo na ina-address itong mga problema na ito. Kaya nga, pasalamat din ako dun sa nagtutrol nang tinatanong niya, bakit nasolusyonan ba ni Digong yan? Oh my God, he tried. And yun lang naman hinihingi natin sa mga government officials natin. At least try. Kung i-defeat kayo ng mga oligarko, at least ma-identify natin sino bang kalaban natin dito. And we will take it from there. They're not even trying Diyan sa Kongreso, anong nakikita natin? Puro, let's change the Constitution. Ay, bakit ang SMN? Ay, ang yabang. Well, let's take it down a notch. Talagang mas interesado pa silang pakulong si Doc Lorraine kesa o tanggalan siya ng programa, o tanggalan ako ng programa for that matter. Kesa yung asikasuhin yung mga problema ng bayan. Ayan o basics, food, shelter, water, power, education, transportation, internet, nasa na?
At kung sakasakaling merong mga developments dyan, pues nagkukulang pa rin kayo kasi hindi nyo kino-communicate yan sa amin to know. Diba? For all you know, matutulungan natin ng gobyerno. Ipalaganap kung meron silang good news. Asa na yung good news? It's as if they don't even care whether we know or not. Basta sila gagawa lang sila ng gagawa. Tapos we can ignore the people until it's next election time again. And then we'll just pay them off with ayuda. My gosh, can you please at least try? Wala kami nakikita sa inyo. Ano nakikita namin yung ambition ninyo. Yun ang pinapalaganap ninyo. This ambition. Itong kagustuhan ninyong magtagal sa pwesto, wala naman kayong ginagawa. Gusto ninyong magtagal sa pwesto, pero anong ginagawa ninyo dun sa pera ng bayan? Eh lalong naghihirap ang mga tao. Ayuda ang solusyon, sabi ni Rayo Carlos. Ay, para hindi tayo magreklamo, one day solution is enough for Filipinos. Pues tayong mga hindi inayudahan. Ay, nako. Tapos anong sasabihin nila sa akin? Bitter ka lang kasi. Bitter dahil ano? Dahil nag-resign ako? Bitter dahil pinatanggal niyo ako sa trabaho ko? Bitter para dahil tinatrabaho ninyo yung Facebook page ko? Inaaraw-araw ninyo yung copyright strike? Wala naman akong ginagamit ng music na hindi original? Bitter dahil ano? Ito yung problema sa inyo eh. Kayong mga ano, and ikaw, government official na nagpatanggal sa akin, including yung patron mo, makinig kayo. Akala nyo ba ako yung na-deprive ninyo? Akala nyo ba mapapatahimik ninyo ako sa ginawa ninyo? At akala nyo ba kaya nyo akong patigilin by saying, bitter ka lang? Ano, matatanggal yung credibility ko dahil sinasabi ninyo bitter lang ako? Eh, tignan niyo naman yung ginawa niyo sa akin. Day one pa lang, alam ko nang inaapi niyo ako kahit nang nasa gabinete ako eh. Oh. Tapos nasa private sector, aapihin niyo pa rin ako hanggang dito. Tapos magrereklamo kayo na bitter ako. Tigilan niyo nga ako. Any ordinary person would be bitter, would be angry for that matter. Pero as it is, ang bait ko pa sa inyo. Sabi ni user 117746, ayuda is only a short-term solution. Sa totoo lang, hindi ako bitter for whatever it is they did to me. Ako to eh, kaya ko yan. Pero yung pagpapabayani nyo, yung hindi ninyo tinupad, yung inyong mga pangako, full support ako dahil dun sa pangako sa agrikultura. Yun talaga, Uniteam lang po ang nangako sa agrikultura, yun lang po ang nakaintindi ng problema. Alam nyo kung bakit? Kasi yung nanggaling yung kanyang stand sa karambola. Ay, nako. Karambola po ang pinakinggan ni Presidente Marcos para magawa yung kanyang campaign stand, yung kanyang campaign platform. So, ano ba, di ba? Sabi ni Larry Lynn, bitter ka daw, sila pa victim na, magnanakaw pa. Tapang, grabe. So, sabi ni Telena, pera kasi mukha nila, sampalan lagi ng salapian ng trabaho ng mga krokodan, hindi naming pera sa gobyerno. Buti kung pera nila, di ba? Ang ginagamit nila, kaso pera pa natin ang ginagamit. Doon ako naiirita eh. Magyayabang kayo dyan, magtatapal kayo ng pera sa mga taong sa mga taong hindi kayo sigurado, yung mga magtatapal kayo ng pera para dun sa inyong mga ambisyon. Ang masakit, pera ng bayan gagamitin niyo. Hindi niyo man lang gastusin ang pera niyo, yayaman niyo na. Sabi ni Bernie, isang pandemic na matindi yun, naubos-ubos ang Pilipino, maaalala nila si Digong. Pag hindi na maasikaso ng walang gobyerno, nung ito ang Pilipino tatamaan ng pandemic. Ano daw? Sabi ni VJB, kung ikaw po ba tatanungin, hindi po yan sa sweldo. Again, short-term solution yan. Alam niyo kung bakit? Inflationary yan. I don't mind. Sige, bigyan natin ng increase. Pero ang mangyayari dyan, magko-contract yung market. Kaya nga gusto nila FDIs, hindi nyo ba naiintindihan yan? O sige, dagdagan natin yung mandated salary increase. Sige, gawin natin yan, ha? Okay. So ano mangyayari? Yung ibang mga businesses magsasara. Enter FDI o mga foreigners na may-ari ng mga businesses. That's what you call paving the way. Hindi ba nila naiintindihan o naiintindihan nila yung inflationary nature niyan? At buti sana kung ang nagbe-benepisyo dyan ay yung mahihirap. Ay yung mga mahihirap, marginally employed lang sila.
Ewan. At hanggang ngayon, very dependent pa rin tayo sa remittances ng mga OFWs. Ay nako. Sabi ni Leo, you're bitter to the taste but sweet to the liver. Kaya siya naman sa kanila, sweet to the taste but bitter to the liver. Para yun yung scrolls ni St. John sa Apocalypse. Alam niyo ba yun? Yung sumulat ng Revelations, may pinakain sa kanyang scrolls, yung angel. One will be sweet to the taste but bitter to the stomach. May ganun eh. Sabi ni Juan, kasi Ryan Jr., the fact na nakipag-away pa talaga ako at nawalan ng kaibigan dahil pinagtanggol at ibinoto ko ang Unity. Weak, 50% I was right dahil tama pagboto ko kay VP pero nabudol ako kay PBBM. Sino yung manggagamit? Nakita ko lang yung comment niya, no? Sabi ni Bad Times, yung nakaka-bad trip na marinig magsalita at saka makita yung pulbar. At muli, na naman, binad trip ko na naman kayo. No? Pero ito po kasi, kailangan i-discuss ito. If we talk about charter change, sige, ang charter change, solution yan. Pero ano yung problema? What are we trying to solve with charter change? Ito, hindi nyo nga sinasolve yung mga basic na problems natin. Magcha-charter change kayo for FDIs and for what? Hindi competitive ang local. Hindi natin inaangat ang ordinaryong mga mamamayan. Magpapasok tayo ng mga foreign direct investments for what? Para tapatan at i-defeat ang mga locals. Sure, I'm good with that kung it's good with you. Pero hindi po pwede. Maraming mamamatay. Maraming mamamatay na local na negosyo. Maraming mamamatay na diwa ng Pilipinas. Hindi nga natin maayos yung agrikultura eh. FDI ka talaga. May tignan ko yung parang nawalan tayo ng calls. Bakit gano'n? Na-miss ko bigla. Gusto ko kasi malaman kung ano yung sinasabi nila. What are they saying? Ano yung sagot nila dito sa mga to? Yun na yun, yung pinakasagot nila is nagawa ba ni Digong yan? Bakit? Si Digong pa ba presidente? At yun na nga kung nag-fail siya, kailangan itong presidente na to mag-succeed. Hindi man lang paano ka mag-succeed kung hindi mo pinapansin? Aloka kayo? Parang importante pa si Digong sa inyo. Sasabihin ninyo, kung ano-anong insulto sasabihin ninyo, pero pagdating dito sa sa kakulangan ni BBM, hinahanap ninyo. Parang gun store lang. Sabi ni Dato Ron, sana makapagsalita ka kung may next pa po na rally para mas madagdagan pa ang reach mo. Nakakagalit talaga yung BBM admin. Sabi ni user BJP0969, si TP din pa-victim na rin. Paano naman yung pa-victim si TP? Kayo naman, huwag nyo na kasing, hindi na nga nagsasalita. Ay, si TP, anong si TP? Sabi ni user 117746, nakakagalit ang nangyayari sa bansa ngayon pero di tayo dapat mapagod. Oo, huwag tayong mapapagod. Thank you kay Ferdinand Magellan Jr. Sabi niya, tuwal po ako, nagpadala siya ng pangkape. Uy, maraming salamat. Marami-raming kape yan, ha? Sabi ni Mini Break, request lang, if ever may kontra sa usapan, paki-block mo na lang para hindi ka ma-high blood. Teka, high blood na ako, kahit ko ng trolls. Ganyan ginawa ni TP kapag kontra-block agad, nagkaroon ng solid na followers. Okay po, sige po. Thank you kay Rowan, nagpadala siyang super sticker. Sabi ni RP Salvador, mas umirap talaga ang buhay sa admin ni BBM. Ako din nakipag-away para kay BBM. Ayun, sabi ni Larry Linoy, maganda to ha, pakinggan yung sabi niya. Sabi niya, tayong mga bumoto kay BBM, mas lalong may karapatan magreklamo dahil liable sila sa atin. Totoo, hiningi nila yung boto natin pagkatapos budol pala, di ba? Huwag ganun. Thank you kay Damon at saka kay Gear kasi sila yung moderators dito sa TikTok. Napakasipag. Okay, last few questions kasi baka galit na kayo sa akin. Sabi ni Cooking Dad,
time ni PRD na wala tayo sa worst airport. Now, world's number 4, worst airport na naman tayo. Huwag ko kalimutan like, share, follow, and subscribe. Ay, thank you kay Doors. Nagpadala siya ng confetti. Alam niyo kung bakit? Para mas marami tayong mabad trip. Para mas maraming mainis. Diba? Don't forget, like, share, follow, subscribe. Subscribe sa YouTube at saka dito sa aming TikTok. Kasi nararamdaman na po namin na inaaraw-araw po kami ng copyright strikes na ang Facebook. Uy, kuwawa naman yung pamilya ninyo. Sabi ni Yad Nime, sabi niya, what if mag-boycott kaming mga OFW kung di mo na magpadala until mag-step down si PBBM Heist, disappointed match, OFW from Kuwait. Ma'am, kung paano naman ang mga pamilya ninyo? Ako, I don't dare ask that kasi kawawa yung families ninyo. Ang sabihin ninyo ganito, yung mga pamilya na sinusuportahan ninyo, they should also be vocal. Diba? Yun na yung tulong nila. Vocal in expressing itong mga sinasabi natin. Sabi ni Datoron, bitin pa nga kahit whole day kami makinig sa'yo. Uy, grabe kayo. I'm sure mapapagod din kayo. Kasi mamaya may mga sasabi niya, kakapagod naman, parati kang galit. Alam mo, kalmado talaga akong tao. Thank you sa nagpadala ng sunglasses. Kalmado talaga akong tao. Pero talaga kailangan pa ba nating kalmado? Araw-araw may nagugutom. Sabi ni Chris, why kaya sa tingin mo si PRD pa iba-iba ng statement? Kasi, you can't be predictable. Strength ni PRD yan, hindi mo natin naiintindihan kung bakit, pero strength niya yan. Nadidistract eh. Sabihin niya, nabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yan. Minsan nga yan mangyayari. May 2 grupo o 3 grupo, 4 na grupo siyang kakausapin in one day. Posibleng dun sa first group, may sasabihin siya, dun sa 4th group, iba na. Posible yan. Keep them guessing. It will really depend. May politika behind that eh. So, para sa akin, ay, sanay na ako. Sasabihin niya yung ganyan na gagalitin ka niya. Gagalitin ka niya. And then later on, sasabihin niya, dapat ganito eh. There's a difference between his political talk and the non-political talk. Sabi ni Ma'am John, I feel you, attorney, having been born and grow up in Tondo. I've seen the poorest of the poor. Ngayon na nga eh. Ayun yung problema. We've seen the poorest of the poor. And we're still seeing them. Yun yung problema ko. We're still seeing them. Why? Why are we still seeing them? Sabi ni Tej, diskarte ni PRD yan. Kita niyo naman sa facial expressions niya. Nakasmirk lagi. Basta focus lang. Sabi ni Larry Lynn, kay FPRD gagalitin ka kunwari. Si PBBM at si Tambi ginagalit ka talaga. Alam nyo, ang gagaling ninyo. Dapat kayo na yung nagla-live. Sa totoo lang. Sabi ni Sixth Sense, si PRD political will, laglag-bala na wala. Ngayon, unti-unti daw nabalik corruption sa NAIA. Hindi ba yung kumain daw ng pera? Meron pang mga ganon? Ano ba? Uy, may naniningil daw dun sa 6 months drug-free ni FPRD. Ngayon, ano yung point mo? So what? Big fat hairy deal, so what? Bumaba ang crime. It was at a rate of about 30% per year. Halos. 30% within the first year, naalala ko to almost, but not quite 30%. Mga 20+%. The next year, it was 30%. Pero syempre, merong mga bagong incidences of crime. So, yes. So, yung sinabi mo na naniningil ka dun sa 6 months na na drug-free Philippines, nasaan ka nung sinabi ni Pangulong Duterte, nagkamali ako, hindi kaya in 6 months. It's a work in progress. Dapat tuloy-tuloy yan. So kung ikaw naniningil, ibig sabihin, clueless ka talaga. Huwag kang makikilahok dito kung mag-fake news ka. Kasi parang pinalalabas nyo na balita, ganun ba? Nagugulat kami lahat. Hindi natapos ni Presidente Duterte. Bakit kasalanan ni Presidente Duterte na walang competence itong administrasyon na ito pagdating sa criminality? Pakisagot po yun. Paano magiging kasalanan ni Presidente Duterte na hindi ina-actionan yung current na criminality? Can you please answer that? Sabihin na natin ng fail si Duterte. Ibig sabihin, okay lang mag-fail si PBBM? Ganun ba? Okay lang? Hindi natin, hindi tayo magkakaroon ng high standards the way you're having high standards with former President Duterte. Mataas ang standards mo, nagagalit ka kasi hindi niya natapos yung droga. Yung sa administrasyon na ito, hindi kayo maniningil? Ang saya, no? So, yun po kasi yung communication strategy nila. Sasabihin, nag-fail si Digong, as if
It is an excuse for the incompetence of the current administration. Huwag po ganyan. Hindi lang fake news yan, that's not logical. So you have to be logical. Kung kayo po ay maniningil ng ganyan, you have to make it, logical. Otherwise, sino maniniwala sa inyo? Relegated to troll na kayo forever. Sabi ni Ma'am Jessica, meron na ba driver's license card na po ba? Dito sa current na panahon, wala pa po. Pero dun sa last administration, meron po. Sabi ni Macra, gumastos pa ako mahigit 10K para lang pumunta Osaka, Philippine Consulate para lang makaboto. Tapos ang bida-bida sa admin na ito si Onanay at Tambaloslos na hindi naman binoto, tamad at incompetent si BBM. Oh my gosh. Sabi ni Maloy, we expected so much from BBM but we only get bare minimum. If at that. If we even get that much. Diba? Uy, 18.2 thousand ang nag-like sa TikTok, guys. Ang like sa TikTok. Oy, kayong mga nasa YT. Like naman po dyan. So, bago tayo matapos. Okay, so muli. Ito yung sasabihin natin. Puro usapang charter change. Pero hindi lang po pagbabago ng saligang batas ang obligasyon ng ating mga mambabatas. Ini muna tayo. Hydrate. Teka, mainit. Hydrate. Okay. Hindi lang po pagbabago ng saligang batas ang obligasyon o mandato ng ating legislators, mga mambabatas. Dapat gumagawa rin sila ng batas. At sabi sa saligang batas, for the public good. The original statement, the original words in the US Constitution is for the common weal. WEAL. For the common good. They should be making laws for the common good. So how do we determine what is the common good? Para sa atin, na nakikita natin ang rate ng poverty dito sa Pilipinas, nakikita natin yung mga confusing numbers like bumababa ang inflation pero hindi naman nagkakaroon ng growth. Bumababa ang inflation pero mahal pa rin ang pagkain. Bumababa ang inflation pero hindi naman nadadagdagan ng wealth ng taong bayan. Hindi bumababa ang poverty rate. Hindi nag-i-increase ang businesses. Yung mayaman, ang mga yung mayaman na dati. So, we go to the basics. Ano ba ang ginawa ng ating mga mambabatas pagdating dun sa ating mga mantra? Pagkain, tubig, kuryente, edukasyon, transportasyon, internet, which is information. Ano pa? So, where are the laws to address this? Maaga pa lang, isa sa unang humingi sa ating mga legislators, si Sec Popolo Tilla, at sinabi niya kailangan ng legal framework yung ating mga renewables. Nasaan na? Wala pa rin. Noon pa, sinabi natin, kailangan prangkisa yung tubig. Kasi yung mga local water districts ay halos monopolyo na ng alam mo na, isang napakalaking kumpanya na mayaman na may-ari at nasa politika din. At yung dalawa dito sa Metro Manila, nag-improve ba ang serbisyo? Hindi. Nag-improve yung billing nila. Umaandar ba ang Kongreso? Ang Committee on Franchises inuna po ang pagre-revisa o pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. Ginawa ba? Ang sa tubig? Wala. Nga pa rin. Power. Yun nga, power. Sorry, Food. Umpisa pa lang, 2022. Sona ng ating Pangulo at bahagi ng kanyang campaign, pag-aayos ng logistics system at pagbubuwag sa pag-cartelize ng middlemen. Kamusta naman po? Nasuportahan po ba ito ng Kongreso? Nag-conduct sila ng inquiry in aid of legislation sa mga hoarders at mga smugglers. Pero ano po ang nangyari? Sabi nila, nirecommend daw nila na kasuhan ng ilan sa mga ito. Pero una, iilan lang ang pumunta. Pangalawa, yung mga malalaking pangalan, ilan ang nagsipuntahan doon? Parang isa lang. At pagkatapos, baon na po sa limot. May nagawa po bang batas? Mayroon bang paglalaan na pera para doon sa mga silos sa bigas? Meron bang mga pagkukonekta ng ating mga magsasaka diretso sa merkado? Hindi. At lahat ng mga programa ng DA, supposedly subsidy para sa fertilizers, subsidy para sa semilya, subsidy
Di para sa lahat na lang, merong subsidy. Umaabot po ba? Paggamit ng mga traktora at iba pang mga farm equipment, yung iba nandyan sa munisipyo, nagagamit ba? Nagbe-benefit ba sila? Bumababa ba ang kanilang mga costs? Nagkakaroon ba sila ng wealth? Nababawasan ba ang kanilang mga utang? Hindi. Kasi as long as yung mga middlemen, hindi natin ina-address, hindi po naaayos yung ating broken system sa agriculture. And in the meantime, hello, importation. At sino ngayon ang isa sa mga biggest importers ng bigas from Vietnam? I'll give you a clue. Mataas ang posisyon niya. At dinidepensahan siya ng mga kongresista. Next, shelter. Puro groundbreaking. Hindi po words ko yan. Words ng ating Pangulo yan. Education, binawasan niyo po ang budget ng DepEd. That is enough said. Transportation, hello. Yung nilaanin yung pera, at yung huwag nyo namang i-privatize yung isa-isang carousel. Hindi pa rin naaayos yung sa jeep. Hindi pa po nai-inventaryo yung mga rota ng jeep. Kamusta naman ang gagawin natin dyan? Internet. In addition to which, paano tayo magkakaroon ng growth? Hindi natin tinutulungan ng small, micro, and medium-scale enterprises. Yung mga maliliit na negosyante, tinutulungan ba natin? Hindi. Ang nakikita natin, may isang malaking politiko na kala mo Pacman kung makabili, doubling up large corporations like media, that include media, and so on. He's creating a single monopoly of everything. Sila na lang lahat ng may-ari. Ang kulang na lang, kunin niya pati yung retail. Nasaan na yung mga access to financial services? Hindi nila mapaandar ang national ID system. Hanggang ngayon, yung pinangako within the first year na makakatapos ng at least 80% of the national IDs na pending, nagawa ba? Hindi. May naningil ba? Hindi. Tayo lang. Ngayon, ano nangyayari? Bakit? Kasi bitter ako kaya ako naniningil. Ganun ba? Nasaan yung level playing field? Kamusta naman ang ating natutulog na Commission on Competitiveness? Nasaan yung mga government services para sa mga mahihirap? Tumataginting po ang katahimikan. Crickets ang lumalabas sa ating kongreso. Busy sila sa charter change at pagbibigay ng ayuda, makuha lang ang kanilang ambisyon, mapagbigyan lang ang kanilang layaw. At sa lahat ng pag-uusap sa charter change, hindi na naman kasali ang taong bayan at hindi ina-address ang mga basic needs natin. Wala rin tayong developmental budget. Ang meron tayo ay yung pag-contract ng ating national budget. Pangalanan nyo, Renen Bantillo, tumigil ka dyan. I gave you enough clues. Kung hindi nyo pa nakuha, kailangan magbukas kayo ng mga ng dyaryo. Online naman po sila. Sabi hindi ko makuha yung name. Only the PH na national ID, meron ka, ayaw naman i-recognize ng bangko. O isa pa yun. Nasa na? Sabi ni Jel, dati nakakasakay pa ako ng special sa tricycle, ngayon lakad papasok at pauwi. Dapat nga, hindi na tayo masyadong nakakapag-tricycle kasi very polluting. Two-stroke pa rin ba? Actually, mas gusto ko yung padjak. Alam mo kung bakit? Mas less polluting. At saka hindi yan lumalabas sa mga national highways. Patay na mga cronies na buhay pala ulit. Zombie, Tamban and Company. At ang nakikita natin, ang pinaka nagawa nila in the past few months ay magpatahimik ng ilang mga tao na critical, mga kritiko ng gobyerno, pinatatahimik nila through social media and through traditional media. Nawawalan ng diversity of opinions. So, hindi po yan developmental at hindi po yan nakakatulong. At ano po mangyayari sa atin? Ang mayaman, yung mayaman lalo. Hindi po yan mag-hold eh. We're heading for a cliff pagka ganyan. Pansinin niyo po ang pinakamahihirap. Pansinin niyo yung mga tao who have nothing to lose. If you have taken everything away from us, and if you take away hope, if you take away any opportunity for us to better ourselves, tapos pinapakita niyo pa yung inyong kayamanan, attend ng concerts, parties, inom-inom and all that, papakita niyo pa ba yan sa aming mga taong naghihirap? When you take away everything, what do we have to lose? Halos wala na kaming kalayaan, di kami masyadong makapagsalita at magpahayag. Pati social media namin pinakikialaman ninyo. Yung mga hosts, tinatanggal ninyo. Sino kayo para magpatahimik ng taong bayan na nakagarantiya dyan sa saligang batas na makakapagsalita kami?
and you want to take that away from the people, at some point, there will be nothing left for you to take away and nothing left for us to lose. Tignan natin kung sino sa atin ang iiyak nun. Hi kay Jepson. So maraming salamat na muli kayong nandito. Nakilahok 24,000 likes po sa TikTok. Kumusta naman po tayo dito sa sa YouTube, guys. Extravagant government yet poverty is gnawing. Sabi nila hindi lang yun. At some point, babaguhin na nila, they're going to start gaining the numbers. Meaning, hindi na natin makikita yung mga tunay na numbers. Katulad ng ginawa halimbawa ng PSA, doon sa sa national growth. Sabi nila wala naman daw talaga masyadong development or growth sa Davao region. Sure. Sabi ni Leo, piyesta daw sa Davao sa June 29, nag-invite po si PRD, tara po, tayo makipiesta sa Davao. Sure. Malamang sa June nandyan ako. Malamang sa malamang. Okay, so po natin kakalimutan, itong mga mantra natin, these are things that we want, these are things that we can demand. Huwag po nilang sasabihin na na kumayod naman kayo. Kumakayod po kami araw-araw, pero merong mga katulad ninyo na nagtatanggal sa ilan sa atin sa trabaho, tapos magagalit pag bitter. Singit pa. Hindi niyo inaayos yung sistema. Hindi niyo inayos yung sa power, hindi niyo inayos sa tubig, hindi niyo inayos yung sa pagkain, hindi niyo inaayos yung sa housing, hindi niyo inaayos yung sa edukasyon, binabawasan niyo pa ng budget. Hindi pa po ubos, hindi pa po hindi po napupuno ang kakulangan ng mga schoolhouses, pero ang inaatupag ninyo baka sumikat si Vice President, nakakaloka kayo. Transportation. And, alam nyo, dapat dinagdag ko dito, electoral reform Bet you. Sige. So maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat at binadtrip ko na naman po kayo. Maraming salamat, nag-like, share, follow at subscribe po kayo. At maraming salamat sa lahat ng pinadala ninyo. Especially dito sa TikTok na nag-spike po yung mga padala po ninyo sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kakalimutan, repost. Alam nyo naman sa gobyerno na frustrated din tayo. Wala naman tayong hinihingi na hindi natin pwedeng i-demand Wala naman tayong ginagawa kung hindi i-exercise yung ating karapatan magsalita at magpahayag. Mag-iingat lang, huwag po kayong magla-live Huwag po kayong maghihikayat ng mga bawal. Nasa batas po yan. Huwag yung mga incitings. Otherwise, you're okay, we're okay, we should be okay. And if they try to stop us, isa na naman po yung bala. Maraming salamat. See you again very soon. Maraming salamat sa pasensya ninyo sa akin. Thank you. Good night. See you tomorrow. And thank you for watching. Try to catch it kung hindi pa kayo nanonood dun sa DZAR. Good night, everybody.